30 degrees ngayong umaga and ano oras na labs? 8:43. So 17 minutes to travel papunta dun sa pupuntahan namin. Say hi to my vlog, Amber! Ayan si Paul, nagda-drive. At eto naman ako, busy mag-vlog. Saan nga tayo, Amber, pumunta kahapon? Awan doon. Ayan, so kahapon pumunta kami sa ano nga Loves? Community Center. Yan, sa Churchill Community Center. Ang ganda pala ng mga community. Maganda yung community center na napuntahan namin. Meron din ditong malapit sa amin yung Meadowvale. Kaya lang mas marami doong mga parang activities na pwede mong gawin. Then today is Sunday, so pupunta kami ng park at magba-barbecue kami doon. So samahan niyo kami ngayong Sunday. Okay, so kahapon, Sabado, ay may pasok si Paul. So hindi kami nakalabas and then pumunta lang kami sa Nation para bumili ng iluluto. And then pumunta kami ng park. So thank you so much pala sa aking 98 subscribers. Yay! Palakpakan naman, Amber. Palakpakan yan. 98 subscribers na tayo. And thank you so much sa mga viewers ng aking mga vlogs. At kung mapapanood mo to ngayon o napadaan ito sa iyong wall ay please subscribe. Pwede kayong mag-leave ng comments and suggestions and messages para sa akin, para sa aking vlog. Ganda ng panahon ngayon, no? Tapos na yung summer, di ba, Labs? Good morning, good morning, good morning! Dito kami ngayon sa conservation area ng Meadowvale at magba-barbecue kami. Para pala maglakad-lakad pagka ganitong umaga. Napaka-presko ng hangin. Ang laki ng dog. Oh, tingnan ninyo. Ayan si Paul nagbike. Ano, Labs? Walang ilog? Meron dito. Tulog pa si Amber. Oh, tingnan ninyo ang mukha. Amber, question and answer. Are you excited to go to school? No? Why? Ayaw niya pa raw pumasok. Okay, so ano pa ba itatanong ko? Alin yung mas maganda, sa Pilipinas o sa Canada pumasok? Pilipinas. Mahirap yung mga activities sa school sa Pilipinas. So, andito na kami ngayon sa aming area kung saan kami magba-barbecue. Yung paligid dito. Ang ganda ng mga puno. Pero alam nyo, since fall season na, so siguro maybe in a few months, ay mag-change na yung color ng mga trees. Ang daming aeroplano dito na dumadaan. Ayan. Andiyan na si Paul at saka si Amber. May aeroplano. Hindi ka pala dito mag-ihaw. Ha? Paano ka makakaluto? Baka may malapit na bilihan. Mag-vlog muna ako habang si Paul ay umalis kasi yung pinaka-importante na kailangan namin sa pagluluto ay nakalimutan niya. Hindi niya nailagay yung butane. Sa mga previous vlogs ko, sa lahat ng mga vlogs ko, since pumupunta kami palagi sa park, kasi libre naman yung mga pagpunta sa park, palaging merong garbage bin. Yan, tulad niyang dalawa na yan. So, meron diyang para sa recycle and then sa garbage. Kaya makikita ninyo dito sa mga park ay malinis, walang akalat, at napakaraming mga puno. Dito kami sa may river. Ito yung picnic area nila. Bubuyog daw sabi ni Amber.
Meron ding river dito, Meadowvale Conservation Area, and meron din doon na bridge. Malinaw ba yung tubig? Ayan, so malinaw yung water. Ayan, pwede ka dyan mag-fishing. Kanina tinanong ko si Amber kung alin ba yung mas maganda yung education, sa Pilipinas ba o sa Canada. And sabi niya, doon daw sa Pilipinas. Sa din akong dating teacher sa Pilipinas. Dito kasi wala talagang assignments na binibigay sa mga bata pag umuuwi. Sa school lahat pinagagawa ng mga teachers, yung mga gawain. May bus, libre yung bus. And then meron silang mga netbook na ginagamit sa school. Doon sila gumagawa ng mga activities, mga assignments na pinagagawa ng mga teachers. Grade 8 si Amber last year. So, meron siyang bus, papasok at saka pauwi. Kung plano ninyong mag-Canada at meron kayong mga anak na mag-aaral dito, ang pwede ninyong dalahin ay report card, birth certificate. Yun lang kung mag-aaral yung bata dito sa Canada. Then yung supporting documents ng magulang. Nag-ask kami ng guidance kung paano ba ma-enroll si Amber. So, hiningi lang nila yung report card and sila na yung parang naghanap ng eskwelahan na malapit sa aming tirahan. Within 3 days, parang pinapasok na siya kaagad sa school. So, grade 7 si Amber sa Pilipinas umalis at grade 7 din siya dumating dito. Pero, nung umalis siya sa Pilipinas ay second grading na yon. So, bali may 2 quarters pa, diba? Kaya lang, pagdating dito, 1 month na lang yung ipinasok niya sa grade 7 kasi mag-end na yung school year. And so far, wala naman kami naging problema sa mga grades. Although, syempre, kailangan niyang mag-adjust sa pagpasok sa school. Bang hinihintay namin si Paul kasi nakalimutan niya yung butane na gagamitin sa pagluluto ng barbecue, ay mag-share ko sa inyo yung pagpunta namin dito sa Canada at saka yung sa pag-aaral ni Amber. Ayan, so pumunta kami dito noong May 14, 2023 ni Amber. And since nag-aaral siya sa Pilipinas, so kailangan niya syempreng tumigil sa dito ipagpatuloy yung pag-aaral. 1 day pa lang actually ay may na-receive na kami na text. Merong school nang papasukan si Amber. And then pinapapasok na siya ng Friday. So imagine niyo Wednesday kami pumunta doon and then Friday kailangan na niyang pumasok sa school. So yung remaining months dito ng pagpasok niya sa school ay 1 buwan na lang. So 1 month na lang yung ipinasok ni Amber sa school, pero grade 7 na siya noon. Siguro nag-adjust siya sa school kasi mostly yung mga kaklase niya ay foreigner, syempre. Galing sila sa iba't ibang lugar like India, saan pa, London, America. Yan, so iba-iba yung mga kasama niya sa school. Kung may mga school tour na pupuntahan, yun yung babayaran mo. Pansin ko na hindi tulad sa Pilipinas yung education dito. Kasi ako, dati akong teacher sa Pilipinas for 8 years and 8 months. Ayan, so napansin ko na magkaiba talaga. Ang technology talaga nakikita mo sa school. Din silang school supply, sabi ni Amber. Free snacks doon sa school. So, food pantry na tinatawag sa school. And pag walang pagkain yung bata o halimbawa nakalimutan o ayaw mo magdala, pwede kang kumuha doon ng snacks mo. Pag Friday ay meron silang pizza day. O ano pa? Mama! Ay! Buboy! Okay, by the way, class. Naging teacher bigla. Okay, by the way guys, yung middle school kasi dito is grade 6, 7, and 8. Tapos mag-graduate ka. Yan, tapos meron silang graduation. And then yung grade 9, 10, 11, and 12, yan yung secondary level dito or high school na tinatawag. Not unlike sa Pilipinas na grade 7, 8, 9, 10, high school, and then we have another 2 levels, yung grade 11 and 12, which is senior high school. Grade 9 na si Amber at pasukan na nila sa September 4. So, hindi na namin kailangan pumunta ng school para mag-enroll para sa kanya.
Kasi yung school na mismo, yung last school niya, ang nag-forward na ng mga documents ni Amber dun sa school na papasukan niya ngayon sa secondary level. And may na-receive na kaming text na kailangan niyang pumunta this August 29 para sa ID photo. So, pipicture na sila para sa kanilang ID. And then, yung mga bata kasi dito, sila yung lumilipat ng mga classroom. Kung ano yung subject, kung ano yung oras, parang college-like, 'di ba? So, yung mga estudyante lang yung lumilipat ng mga classroom. Like for example, mathematics. So, hanapin nila yung classroom nila. Dumating na si Paul ngayon and kinuha namin yung mga upuan. Ante yan na pag nagpupunta kayo ng park, meron kayong mga lagayan na yung para hindi mahirap sa pagbitbit ng mga gamit kasi tutulak mo lang, syempre may gulong din. Welcome back to my vlog! Start na kami mag-ihaw ngayon. And then, dito kami sa may river. Ayan yung upuan namin. Yan. O, di ba ang ganda? Presko. Ayan. So, right now, nag-start na magluto na si Paul ng barbecue. Ayan, ang marinated barbecue. Kung magtatanong kayo kung saan namin nabili yung barbecue, nalutuan na to sa Canadian Tire. O, ayan na si Mr. Lavapie. Pay pa more. Nandiyan nagpipictorial, oh. Ang taas ng puno, oh, diba? Ang ganda. Dito na kami pumasto kasi malapit na kaming umuwi. Thank you rin sa pagsama sa amin ngayong araw na to. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. See you sa next vlog. Bye!